basahin po muna natin ang ating teksto na makikita sa Deuteronomy 14 verse 2. Deuteronomy 14:2 ang sabi po, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh, hinirang niya kayo sa dapat upang maging kanyang bayan. Lord, ang kanyang mga salita at ganoon din tayo na magsipag-aral ng kanyang mga salita. Kapayan tayo ng Panginoon. Yan. So, natatandaan po ba ninyo kung kailan kayo na born again or natatandaan nyo ba kung kailan nyo tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas? Yun po, dapat alam po natin yun, di ba? Tulad ng birthday natin, natatandaan natin yun, nag-celebrate tayo. Pero yung naging born again tayo, parang yung iba hindi na alam, di ba kung minsan tinatanong sa atin kung kailan tayo na born again, hindi natin natatandaan. So dapat po, alam din po natin yun. Bakit? Mas importante kasi yun eh. Dahil yun po yung date na kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Pinili tayo para maging kanyang anak. Diba ba na kung dito titignan natin sa kabila ng mga imperfections natin, marami tayong kasalanan, di po ba? Ang iba talagang maraming masasamang bisyo. Sabi nga, marami tayong kasama ako, marami ako Diyos-Diyosan before. Di ba yung priorities natin? But then, hindi po yung tinignan ng Panginoon. Lahat yung mga imperfections natin, hindi tinignan ng Panginoon na po dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Sabi nga, diba, love covers over a multitude of sin. Kayang-kayang takpan ng pagmamahal ng Diyos ang lahat ng kasalanan po natin para maging anak lamang niya tayo. Kaya dapat alam po natin kailan tayo na born again. Yung pagmamahal na yun ng Lord, sabi nga, at yung kanyang katandahang loob, naging anak tayo, naging tagapagmana tayo, at higit sa lahat, we were considered na kanyang mahalagang pag-aari. Ayun po ang ating pag-aaralan sa gabing ito na lesson 3 na tayo. We are His treasured possession. Ayan. We are His treasured possession. Ano? Kaya kasi sinasabing tandaan po natin yung tayo ay na-born again yung date na yun kasi mahalaga ngayon dahil doon po tayo tinawag ng Lord para maging treasure possession tayo. Maging pag-aari tayo ng Panginoon. Pag sinabing treasure, diba? Yung pinakahalagahan, inaalagaan, di po ba, ibinubukod talaga. Mahalaga tayo sa paningin ng Panginoon. Di po ba tayo, pagka tayo mayroong mga possession, for example na lang, alahas, di ba talagang pagka yan ay tunay talaga na matagong-tago yan, iniingatan natin kasi treasured possession po natin yun. So, ganun din ang Lord. Sabi nga sa ibang version ng Deuteronomy 14 verse 2, Deuteronomy 14 verse 2, sapagkat mamamayan kayo ng Panginoon na iyong Diyos sa lahat ng tao sa mundo. Kayo ang pinili ng Panginoon na iyong Diyos na magiging espesyal niyang mamamayan. Diba? Special daw po na mamamayan. Sabi sa English, napakaganda rin sa English eh. For you are a people holy to the Lord your God. Out of all peoples on the face of the earth, the Lord has chosen you to be His treasured possession. So yan po, di ba? Sabihin nga natin sa katabi natin, the Lord has chosen you to be His treasured possession. Yan po, di ba? Kaya tayo tinawag ng Lord, di ba? Para maging treasured possession niya po tayo. Di po ba mapapapalakpak kayo, di po ba? Kung nalaman mo na talaga pala ako ay isang kayamanan ng Lord na talagang kanya nga pong pinahahalagahan na kanyang itinatangi. Sabi nga sa unang Pedro 2:9-10. Unang Pedro chapter 2 verse 9. Ngunit kayo'y mga taong pinili ng Diyos, mga maharlikang pari at mga taong sakop ng Diyos.
Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag niyo ang kahangahangan niyang mga gawa. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangan niyang kaliwanagan. Verse 10, dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Noon, hindi kayo kinaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinaawaan na kayo. Hindi ko pa napakasarap po, no? Nasabi, di ba, pinili kayo ng Diyos para maging Kanya. So, bawat isa po sa atin, pinili ng Lord para maging Kanya. Parang maging, maharlikang tao. Yun po, ganun ang turing sa atin ng ating Panginoon, di ba? Kung iisipin natin yung kalagayan natin before, tapos yung ngayon na tayo ay pinili ng Lord, di ba talagang mapapakanta po tayo ng hindi ko maintindihan. Di ba? Yung kanta po natin, ako'y pinili mo. Sabi natin, di ba, hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan, mapagpatawad na puso ng Lord. Samantalang tayo ay maraming pagkukulang sa Kanya, pero pinili tayo ng Panginoon. Ganun po ang ating Panginoon. Kahit alam niya yung mga kapalpakan po natin, hindi niya yon inalintana. Dahil nga sa pagmamahal niya tayo, ginawa niya tayong special. Bakit kaya? Bakit kaya tayo ginawang treasured possession ng Panginoon? In spite na marami nga tayong kapalpakan, marami tayong, sabi ko nga, imperfection, di tayo perfect, pero ginawa tayong special, di po ba? So parang mapapaisip ka, bakit kaya? Ano kaya yun? Kaya di ba yung kata natin, hindi ko maintindihan, di po ba? Ganon, talagang hindi natin maintindihan. Bakit hindi natin maunawaan? Pero ngayong gabi, papaunawa ng Lord. Para alam na po natin ang dahilan bakit tayo pinili ng Diyos. Bakit tayo ginawang special ng Diyos. So yun po yung tanong, why did God choose us to be His treasured possession? Bakit nga kaya tayo pinili ng Lord? Para maging special sa Kanya. Bakit tayo ay maging pag-aari niya po. Yan. Sabi number 1, because God created us according to His image and likeness. Yan ang number 1. He created us according to His image and likeness. Yun po pala yung dahilan. Unang dahilan, bakit niya tayo pinili? Kasi nga tayo ay nilikha niya, nilalang niya, na ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Yun po. Ang gusto ng Panginoon, makita siya sa buhay natin. Opo, sabi nga una sa Genesis 1:27. Basahin muna natin. Genesis 1:27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae. Amen. O, diba? So, hindi po ibig sabihin na nilalang tayo ayon sa larawan ng Diyos ay yung larawan sa mukha. Hindi po yun. Hindi yung kalarawan niya. Paano ang mukha ng Lord? Babae, lalaki? Hindi naman. Di po ba? Kasi ang Diyos natin ay Espiritu. So, ano ibig sabihin ng tayo ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang larawan? Yung kanyang character, yung kanyang katangian. Bilang yung kanyang kabanalan, yung kanyang righteousness, holiness and righteousness, yun po ang larawan ng Diyos na gusto niyang makita sa ating buhay. Po yun. Hindi po yung sa mukha talaga ang pinag-uusapan pag sinabing kalarawan or kawangis, kundi yung kanyang character, yung kanyang katangian bilang isang banal na Diyos, bilang isang righteous God. Yun po ang gustong makita ng Lord sa atin, di ba? Makita na we are the righteousness of God. Yan po yung tinuro sa ating kahapon, di po ba? Kaya po ang sabi po, ang mananagot ang sino mang mananakit o papatay sa taong nilikha ng Diyos. Di po ba? Kaya nga bawal po ang pumatay eh. Di po ba? Bakit? Nilikha ng Diyos yan. May kaya masama, kaya mabuti. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Tingnan po natin sabi sa Genesis 9:6. Genesis 9:6, sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang
buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Yun. Kaya po, lalong-lalo na tayo mga anak ng Diyos. Naku, mananagot talaga sila sa Diyos. Pag meron pong nanakit sa atin, merong pumatay sa atin, pananagutan dahil talaga nakikita yung righteousness ng Lord sa atin, yung holiness ng Lord sa atin, tapos papatayin lang tayo na basta-basta. Kaya mananagot po sila sa Diyos kasi mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Nako, yung kanisan nga lang nakakalungkot sa part ng Lord, di ba? Na yung tao, hindi siya yung pinipili, hindi siya yung minamahal. Bagamat mahal tayo ng Lord, kaya yung tayong minahal natin siya. Kaya lang, sabi ko nga kanina, mas pinipili ng marami na mahalin ang kanyang nilikha, hindi yung lumikha. Sabi sa Romans 1:25, tingnan po natin. Romans 1 verse 25, ipinagpalit nila ang katotohanan tungkol sa Diyos sa kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na dapat papurihin magpakailanman. Amen. Ipinagpalit yung truth, yung katotohanan. Saan? Sa kasinungalingan. Hindi po nila piniling mahalin ang Lord, hindi nila piniling paglingkuran ang Diyos kung yung nilikha niya, yung mga nasa sanlibutan na minamahal po ng marami, di ba? Ang sakit po nun, di ba? Parang yung mga anak na lang ninyo, di ba? Di ba ang sakit pagka iba yung mahal nila, mas mahal nila yung ibang tao kaysa sa inyo, di po ba mas masakit yun? Na hindi man lang, kapag iisipin, lalo ng mga nanay, kami yung nag-aruga dyan, kami nga nagluwal dyan, tapos iba yung mamahalin. So, ganun po yung nararamdaman ng Panginoon pag iba yung minamahal natin. Ang masama, yung minamahal natin, yung nilikhalan niya ng mga bagay, di po ba? Yun po yun. Kaya dapat po, tayo po ay alam po natin na hindi po natin siya dapat na ipinagpapalit kahit kanino. Na baka hindi na tayo na sumasamba sa Diyos-Diyosan, wala na tayo mga idol. Pero ang pinipili naman natin ay pagpalit sa Lord yung mga material na bagay. Nakukuha po ba natin yun? Idolatry pa rin yun. Wala, hindi nga idol, pero bagay naman, idolatry pa rin dahil ano man ang mahal natin na makikit sa Lord, idolatry po yun. Di po pa, yung mga priorities natin, ano pa rin po ba yung inuna natin? Ang Diyos pa rin kaya? Lalo na sa sitwasyon po natin ngayon. Dati nga, meron akong naturuan na isang Bible study. Nasaan yung mga kapatiran? Ay, kasi kumuha po ng ayuda. Wala po sa Bible study. Nakapila sa ayuda. Di ba nakakalungkot? Di po ba? Kaya, yan po yung tinitingnan sa atin ng Panginoon eh. Kaya huwag po natin kalilimutan na ang tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Pinag-aralan natin kahapon, di ba? Yung puso natin na kung saan nakikita yung kanyang kapanalan at yung kanyang katwiran. Ayun po. Next, number 2. Bakit pa daw tayo pinili ng Panginoon? Bakit ginawa niya tayong treasured possession? Because of all His created being, because of all His created being, we are the ones capable of loving Him in return. So yun eh. Nag-expect ang Lord in return. Mamahalin natin siya of all His creation. Bakit? Hindi naman po pwedeng magpuri yung mga hayop eh. Hindi naman pwedeng magmahal yung mga halaman, yung mga bundok or whatever na creation ng Panginoon. Tayong tao na may puso na pwedeng magmahal ang binigyan niya ng greatest commandment. Saan? Marcos 12:30. Marcos 12:30. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. O yun po. Kasi gusto talaga ng Lord, naghahanap talaga ang Lord na magmamahal sa Kanya. Tayo lang po yung binigyan niya ng puso na pwedeng magmahal sa lahat ng creation niya.
tayo yung may capability na mahalin siya in return. Dahil nga, di ba, minahal niya po tayong lahat, kaya naghahanap din naman siya ng magmamahal sa kanya. Yun po yun. Kaya po tayo ay binigyan niya ng ganyang kautusan para makasiguro siya na may magmamahal sa kanya. Kaya nga po si Pedro, di ba? Ilang beses niyang tinanong si Pedro. Gusto niya siguraduhin na talagang mahal siya ni Pedro. Kaya 3 beses siyang tinanong sa Juan 21:15-17. 1:21:15. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam niyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Verse 16, muli siyang tinatanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo. Verse 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam niyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen. Yun ang gustong marinig ng Panginoon, di ba? Yung direct from Peter's mouth na mahal niya ang Lord. Kahit alam naman talaga ng Lord na mahal siya ni Peter, di po ba? So yun din po yung hinihintay ng Lord na marinig sa atin araw-araw. Sabihin natin, mahal natin ang Diyos. Kasi siya talaga, wala na po tayong mako-question sa pagmamahal ng Diyos. Buhay na nga niya yung binigay sa atin, di po ba? Kaya yun, ang hinahanap lang ng Lord talaga yung mula sa puso na sabihin natin, mahal natin ang Lord. Awit 31:23. Awit 31 verse 23, mahalin ninyo si Yahweh kayong kanyang bayan, mga tapat sa kanya ay kanyang iniingatan, ngunit ang palalo'y pinaparusahan ng angkop sa kanilang kasalanan. Amen. Yun po yung napakaganda, di po ba? Kaya dapat nating mahalin siya, dapat para nang sa gayon, tayo ay kanyang ingatan. Treasured nga po tayo di ba? Treasured possession tayo. Kaya ang maisusukli lang natin sa kanya, yung mahalin po natin siya. Maging tapat po tayo sa kanya para patuloy niya tayong maingatan. Patuloy niya tayong ma-treasure. Nako. Yan po. Tayo yung kanyang bayan, kaya tayo yung inaasahan niyang magmamahal at magiging tapat sa kanya in return. Kaya na yung pinangako niya, iingatan niya tayo. And number 3, bakit tayo pinili ng Lord? Because God wants us to be sanctified and separated from the rest of the world. So yun po yung ng Panginoon. Kahit ng Lord na maging malinis tayo, maging banal tayo, maiwalay tayo sa sanlibutan, sa lahat na nang gawa ng sanlibutan kasi nga po, pag-aari na nga niya tayo. Kumbaga sabi ko nga kanina, kumbaga sa alahas, di ba? Hinihiwalay natin yung tunay sa mga fancy. Mas tinetreasure natin yung tunay. Iniingatan natin yun. So, ganun din ng Lord. Para tayo maingatan, kailangan tayo ihiwalay. Nilinis na niya tayo through His blood, di po ba? Kaya ang gusto niya, ihiwalay tayo sa sanlibutan. Hindi naman ibig sabihin na ialis na tayo kasi nandito pa tayo. Ang ibig niya sabihin talaga, hindi na po tayo ayon sa gawa ng sanlibutan. Yun po yun. Kaya tayo kasama sa sa gospel, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Lord, para nang sa ganoon ma-sanctify tayo, malinis tayo, mawala na yung dati nating kasalanan at maging iba na tayo. Ito ang gusto ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinto 1:2. 1 Corinto 1:2, para sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga
tinawag upang maging kabilang sa sambayanan ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako. Tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. So, ganun daw po, dapat tayo po ay tinawag ng Diyos upang mapabilang sa kanyang sambahayan at maging treasured possession niya. Yun po yun. Napabilang na po tayo sa iglesia po natin. Sa Corinto naman po yung binasa natin. Po, tayo naman po ay napabilang sa Jesus Christ, of God be the glory. Yan po yun. Sa pamamagitan ng gospel, nakipag-isa tayo sa ating Panginoon upang magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama sa kanyang kaharian. Yun po ang sabi sa 2 Thessalonica 2:13-14. Ikalawang Thessalonica, verse 2:13-14. Verse 13, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kami magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng inyong pananalig sa katotohanan. Verse 14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So yun po, di ba? Ganun kabuti ang Lord. Tinawag tayo para maging treasured possession niya. Kaya dapat pinapangalagaan po natin yung pagkakatawag na yan ng Panginoon sa atin. Yun po yun. Sa pamamagitan ng gospel, yan po, tayo po ay nakatugon sa pagtawag ng Panginoon na yan. Po. Kaya dapat ingatan na po natin yan. So paano tayo mag-response na tayo po ay tinawag ng ating Panginoon? At po, how do we respond to God in choosing us as His treasured possession? Paano naman tayo tutugon? Tayo nga po ay tinawag na ng Lord, pinili na niya tayo, ginawa niya tayong treasured possession. Ano yung respond po natin? Ano yung dapat natin gawin in return sa pagpili ng Diyos sa atin upang ariin tayong special? Di ba? Inari tayong special, dapat alam natin, dapat makatugon ako sa Lord, dapat makasuklian ko naman ang kabutihan ng Panginoon sa akin. So, ito po, number 1, allow God to stamp His brand of righteousness on us. Allow God to stamp His brand of righteousness on us. Dapat may tatakbo tayo ng righteousness ng Panginoon. Po, nalalaman natin na tayo ay righteousness of God, so dapat makita po yung brand na yan, yung tatak na yan, o yung marka na yan ng Diyos sa atin. Yung pagiging matuwid, dapat nakikita po sa atin yan. Kasi nga po, God is righteous, so bilang mga anak niya, dapat nasa atin po yung brand na yan ng Diyos. Ano yung brand? Righteousness or pagiging matuwid natin. Po, ginawa niya na tayong matuwid nang makipag-isa tayo sa ating Panginoon, kaya dapat ito na yung bagong brand natin, the righteous people of God. Unang Korinto 1:30. Unang Korinto chapter 1 verse 30. Sa kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon, di po ba? Sa kanyang gahaling yung buhay na walang hanggan na yan, nang tayo po ay nakipag-isa sa ating Panginoon. Dito daw tayo, itinuring tayong matuwid, ginawa tayong banal at iniligtas ng Diyos. Kaya dapat yung pong brand na yan nakikita po sa atin. Yung pagiging righteous, pagiging matuwid. Yan po yung palagi nating alalahanin. Dahil po, tinuring tayo, hindi na tayo itinuring na makasalanan ng Panginoon. Kundi siya na po yung, di ba,
inari niya na lahat yung kasalanan. Siya na po yung nagsuklob ng kasalanan para na po mapatawad tayo, para po maligtas po tayo, para maging matuwid po tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya dapat lagi po nating isipin na dapat maging matuwid ako sa pamumuhay ko. 2 Corinthians 5:21. Ano pala po? Second Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Di po ba napakabuti ng Lord? Amen po ba kayo dyan? Diba? Siya na yung umako lang lahat ng kasalanan natin para lang maging matuwid tayo. Kasi yung gusto ng Panginoon, gusto ng Ama na maitatak tayong ng righteousness. Kaya dapat po, lagi nating taglayan po yan. Dahil sa Lord, kaya tayo naging matuwid po, hindi dahil sa mabuti tayong tao. Hindi po yun. Lahat po yan ay dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil sa pagmapapakasakit niya, na po yung nagpakahirap para tayo po ay maging treasured possession niya tayo. Yun po, kaya magpatuloy po tayo mamuhay ng matuwid. Makita po sa buhay po natin, marinig sa pananalita po natin, yung brand ng Diyos na righteousness. Ayan. Number 2, paano daw po tayo mag-respond? Live a holy life. Kanina, righteous. Gayon naman, holy. Ayan po yung larawan. Yan ang larawan ng Diyos, di ko ba? Na siyang pagkakalikha sa atin, mamuhay ng may kabanalan. Sapagkat hinirang tayo upang maging bayan ng Diyos. Binukod na nga tayo, di po ba? Yan po yung sabi kanina. Sinanctify na tayo, binukod na tayo, hindi na tayo dapat namumuhay, hindi na tayo dapat nakikiayon sa kung ano po yung takbo o uso sa sanlibutan, kundi dapat tayo po ay binukod upang magkaroon tayo ng kabanalan. Makita po sa atin ang kabanalan ng ating Panginoon. Deuteronomy 7:6. Nakamute ka pa. Yan, okay na. Kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Amen. So, yun po yun Kaya dapat, kung ano po ang Lord, banal siya, di po ba, na humirang sa atin, kaya dapat maging banal din po tayo katulad niya. Hindi yung sa panlabas na kabanalan lang po pinag-uusapan kundi po yung panloob, kasi doon nakatingin ang Panginoon natin po. Kahit ba sabihin tayo ay mahaba yung damit natin, di po ba? At tayo ay manang hindi po yan ang tinitingnan ng Panginoon, kundi po yung kabanalan mula sa loob hanggang labas. Unang Pedro 1:15-16. Unang Pedro 1:15-16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. 16. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. So, inuutos ba ng Lord? Yes, utos niya talaga na tayo magpakabanal kasi siya na tumawag sa atin ay banal. Nakikita sa uri o klase ng pamumuhay po natin dapat na tayo po ay may kabanalan po. Hindi po yung dapat kung banal tayo sa loob, nagre-reflect po yan sa labas. Diba? Hindi na tayo dapat na nariringgan ng mahahalay na pananalita. Di po ba? Kasi holy nga dapat Yung mga gawa po natin, yung ating mga pagkilos, yung ating pananamit, so dapat nakikita din po dyan. Although sabi ko nila, hindi panlabas, kasi nga po, pag holy tayo sa loob, diba? Pag malinis tayo sa loob, makikita din po yung kalinisan natin dapat sa labas. Hindi yung sa labas lang tayo nagiging malinis, pero yung loob po natin ay marumi. So, hindi po yun. Dapat
from the inside to the outside holiness. Nagre-reflect po yun. Ngayon kasi nga po, pag sinabing kabanalan, hindi nasabi ko nga, hindi panlabas, kundi yung pamumuhay po natin. Kalinisan sa ating pamumuhay, hindi yung kung gusto mo kumita kahit na masamang paraan. Yung iba, di ba, kahit ibenta o ipagpalit ang sarili nila, no po, para lang kumita ng pera. So, hindi po ganon ang nais ng Lord. Lagi po natin isipin, hinirang tayo upang maging kalarawan ng Diyos sa kanyang kabanalan. Makita po yung kabanalan ng Lord sa atin. And number three, humble ourselves to God. Isa pa pong character ng Diyos yan. Humble. Siya po ay humble na po. Kaya po, yan po ang dapat na nakikita po din sa atin. Sa harapan ng Diyos, dapat hindi lang pati sa harapan ng ibang tao. Magpakumbaba daw po tayo. Kasi alam naman natin, wala naman tayong pwede ipagyabang. Hindi po ba? Lalo na sa Diyos. Dahil wala naman tayong magagawa kung wala ang Diyos. So, ano po yung dapat natin ipagyabang? So, wala po. Kaya always humble ourselves, una sa Diyos at maging sa kapwa natin. Unang Pedro 5:5b-6. Unang Pedro 5:5b-6. Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Verse 6. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Amen. Praise the Lord. Di po ba? Salamat po. So yun po yun. Makikita po yung pagpapakumbaba natin kapag marunong tayong magpasakop sa kalooban at sa kapangyarihan ng Diyos. Yun po yung gusto ng Panginoon na tayo po ay pagpakababa ng sagayon. Yun daw po ang kanyang kinalulugdan. Yung mga may mababang loob. Diba? Yung maging masunurin po tayo, magpapasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos at maging sa mga itinilaga ng Diyos na po na namumuno sa atin, katulad sa church, meron tayong pastor na tinilaga para po tayo ay magpasakop. Yun po yung marunong magpakumbaba, marunong magpasakop. So sa family natin, may mga parents tayo na dapat tayo ay nagpapasakop. Sa gobyerno natin, may mga authorities na dapat tayong nagpapasakop. Kaya in return, sabi ng Diyos, ano yung gagawin niya sa Santiago 4:10? Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So yan po yung resulta. Pag marunong tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, tayo ay kanyang itataas. So, tayo ay kanyang dadakilain pagdating ng takdang panahon. So, ganun po ang ating Panginoon. And number 4, ano pa daw po? Paano tayo mag-respond sa ating Diyos na buhay? Shine as light of the world. Ayan. Shine as lights of the world. Magliwanag daw po tayo bilang mga ilaw sa sanlibutan. Napag-aralan na po natin yan. Isang lesson po yan na pinag-aralan natin na dapat nananatili yung liwanag natin sa pamamagitan ng ating magaganda at mabubuting gawa. Yun po. Napapakita po natin na tayo po ay nagliliwanag kung tama, maganda, mabuti ang ating mga ginagawa. Sabi sa Matthew 5:16. Matthew 5:6 ka na. Yan na. Matthew 5:6, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at pupurihin ang iyong Ama na nasa langit. Amen. Praise the
the Lord. So, yan daw po ang kinakailangan na yung ilaw natin hindi po nakapatay, hindi patay-sindi o hindi aandak-andak. Dapat daw po paliwanagin talaga natin yung ilaw natin. Kanino? Sa harap ng mga tao. No po, lalong-lalo na nga po, di ba? Sa mga nasa sanlibutan pa, dapat makikita po yung kaibahan po natin. Yun po yung ibig sabihin na nagliliwanag yung ilaw natin eh. Na naiiba po tayo sa kanila. Hindi po tayo yung pag nakasama nila, nagdidilim din po yung buhay natin. Po dapat hindi po ganon. Makita na tayo po, nananatili yung ilaw po natin mula sa mukha, di ba? Hindi po puro po kadiliman, hindi po lagi tayo nakasibangot, hindi po palagi tayo malungkot na parang sabi nga, yung pasal natin ng daigdig. Po, dapat hindi po ganon. Dapat daw po ay napaparangalan ang Diyos. Kapag nakikita tayo, nahahawa yung iba sa atin, sa kagalakan, sa kapayapaan, di po ba? Hindi po yung paglagi tayo para lang, sabi nga parang patay yung Diyos natin, parang wala tayong Diyos. Meron po tayong Diyos na buhay. Yan po yung talaga dapat na nagpapasigla ng buhay po natin, na nagpapaliwanag ng buhay po natin. Napapapurihan po ang Diyos pag ganun po ang nakikita sa atin. Hindi po ba? Kapag naging liwanag yung buhay po natin, transparent po yung ating buhay, wala na tayong tinatago ng mga kasalanan. Kaya sabi na una yung righteousness at yung holiness, hindi po ba? Dapat wala na po lahat yun. Kasi hindi ka talaga mag-iilaw kung meron pang itinatago ng mga kasalanan, kung meron po tayong buhay na hindi karugod-lugod sa ating Panginoon. Alam naman natin lahat kung ano yung ayaw ng Lord, di ba? Kaya huwag na po natin gawin. Kasi nga po, inalis na tayo sa kadiliman, dinala na tayo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. So yun na po ang dapat makikita po sa buhay natin. Ng liwanag na nagmumula sa ating Panginoong Heso Kristo. Filipos 2:14-15. Filipos 2 verse 14-15. Verse 14, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol at pagtatalo. Verse 15, upang kayo maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Amen. So, ganun po ang magiging katulad po tayo ng mga bituin daw na nagniningning sa kalangitan. Pag tayo ay hindi tayo nakikihalo sa gitna daw ng mga sanlibutang baluktot at masama. Kasi yun po yung talagang paligid na po natin, di ba? Yun na po yung buhay ng sanlibutan, kaya nga tayo ay hiniwalay. Nang sa ganun, patuloy na makita po sa atin yung kaluwalhatian ng ating Panginoon, yung kaliwanagan, para nang sa ganun, makapagdala po tayo ng mga kaluluwa sa Lord. Kasi lahat ng ulirang anak ng Diyos ay namumuhay na ng matugid, kaya wala na tayo pagtatalunan pa, walang gumagawa ng tumututol. Lahat, ito ba, nagkakaisa, nagtutulungan kung ano yung kailangan, nagtutulungan. Yun po ang dapat nakikita sa atin. Yun po yung may liwanag. Hindi yung tayo po ay puro reklamo, tayo po ay tumututol, ayaw natin gawin yung mga dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos, maging sa church, di po ba, na kahit na alam natin na dapat naman natin ginagawa, pero ayaw po natin, nagtuturuan, so ayaw po ng Lord. So ano po yung ilaw na napapakita natin pagka ganun po tayo? Diba? So dapat po, sunod lang po tayo. Kapag yun po yung nakikita sa atin ng mga taong nasa sanlibutan, nasa bahay man tayo o nasaan man tayo, maraming lalapit sa Lord at maliligtas. Sabi nga po, di ba? Yung parang gamo-gamo yan eh. Saan ba pumupunta ang gamo-gamo? Di po ba doon sila lumalapit sa ilaw? So, ganun rin po mangyayari sa mga nasa sanlibutan, yung mga unbelievers. Pag nakikita yung buhay po natin ay talaga nagliliwanag, lalapit at lalapit po sila. Tayo po yung makakapagdala sa kanila para maging treasured possession din po sila ng ating
ang Diyos. So, patuloy po tayong iwanag na nakikita ng lahat. Andun yung kapayapaan, andun yung kagalakan, no po, na nakikita po sa ating kasi nga po, nasa atin yung kaliwanagan ng ating Panginoon. So, ganun po, yung mga treasured possession, kumikinang palagi, diba? Kaya nga treasured, di po ba? So, anong benefit sa atin ng pagiging treasured possessions po natin? Benefit of being God's treasured possession. Ang sabi po, we can always cast all our cares unto Him. Diba? Ganun po eh. Kasi treasured tayo. Mahalaga tayo sa Panginoon. Kaya pwede po nating isabihin lahat, i-cast out lahat. Ano po yung pangangailangan natin? We can trust on the Lord. Pwede kasi po, He cares for us. Pwede natin ipagkatiwala ang anumang alalahanin natin. Nakakasiguro po tayo na nagmamalasakit ang ating Ama sa atin. Bakit? Treasured possession ka nga eh. Pababayaan ka ba ng Diyos? Siyempre hindi. Unang Pedro 5:7. Unang Pedro 5 verse 7, ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa inyo. Kaya po natin ipagkatiwala yan sa Lord. Kasi nga po, nagmamalasakit ang Lord. Mahal tayo ng Lord. Kung paano yung mga magulang, kayong mga magulang ay nagmamalasakit sa inyong mga anak, the more ang ating Diyos. Ano man ang ating kabalisahan, alalahanin, kabigatan, ibigay natin lahat sa ating Panginoon. Lalo mga ngayon, di ba, na sobrang dami ng mga may sakit. Di ba, yung iba talaga hindi nila alam kung anong gagawin nila. Pero sa mga anak ng Diyos, na ipagkakatiwala natin eh. Kahit ano yung may sakit na yan, kaya natin ipagkatiwala kasi bahala ang Lord eh. Wala naman talaga tayong magagawa, di po ba? Pero tayo mga anak ng Diyos ay merong tayong Diyos na nakakaalam kung ano ang dapat yan gawin. So, kailangan lang po ipagkatiwala natin sa Kanya. He cares for us. Bakit? Mahal niya tayo bilang Kanyang mga nilikha. Sabi sa Isaiah 46:4b. Isaiah 46:4b, nilikha ko kayo. Wala. Nilikha ko kayo, kaya kayo'y aalagaan ko, tutulungan ko kayo at ililigtas. Napakagandang pangako. Napakagandang pangako ng Lord sa atin. Hindi lang siya He cares for us, kung hindi tayo ay aalagaan niya, tutulungan tayo, ililigtas. Bakit? Nilikha nga niya tayo eh. Di po ba? Kaya nga tayo treasured eh. Kasi nga po nilikha niya tayo, inaalagaan niya tayo, tinutulungan niya tayo, at ililigtas tayo kung ano man ang dumating ng mga sakuna sa atin. Ganyan po tayo pamahal ng ating Ama. Opo. Kaya sa pamagitan ng kanyang gagawa po, we were saved by grace through faith on our Lord Jesus Christ. Kaya po, huwag nating kalilimutan, pasalamatan lagi ang Diyos. By number 1, sabi po dyan, na pinag-aralan natin, by allowing God to stamp His brand of righteousness on us. Number 2, by living a holy life. Number 3, by humbling ourselves unto God. And number 4, by shining as light of the world. Ayan po, dapat nakatatak na sa atin dapat yung brand of righteousness na namumuhay na tayo ng may kabanalan at kababaan at may liwanag ang ating ilaw. So, tandaan po natin yan po apat na yan na tinuro ng Panginoon. At bilang pagtatapos, ito po yung Colossians 1:10. Sa ganon, diba? Pag nagawa po natin yung apat na yan, kasi sa ganon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. Yun, pagdagawa po natin yung apat. At makikita na lumalago kayo saan? Sa mabubuting gawa at pagkakilala sa Diyos. Yun po yung katibayan na lumalago tayo. Po,
Yun po yung katibayan na kilala natin ang Diyos. Namumuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Kanya. Gumagawa po tayo ng mabubuting bagay. Kaya po tayo patuloy na ito-treasure, aalagaan, mamahalin ng Diyos pagka po yung apat na tinuro sa atin ng Lord ay tatandaan natin at lagi natin iisipin bakit tayo ay pinili ng Diyos. Dahil nga po sa sinilika niya tayo, dahil tayo lang yung makakapagbalik ng pagmamahal sa Kanya, at para tayo ay linisin, ibukod para sa Kanya. O di po ba? Napakasarap po, no? Na talaga sobra tayong kamahal ng Diyos na hindi tayo niya pababayaan. Kaya po, ang patuloy po tayo, God made us His treasured possession to live a life worthy and pleasing to Him. Magpatuloy po tayong mamuhay ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos para hindi naman mapahiya ang Diyos sa ginawa niya tayong treasured possession. Di po ba? Yun po yun. Na dapat na ipagmamalaki tayo ng Lord kagaya ni Job. Diba? Pinagmamalaki ng Lord. Yan ang lingkod ko. So dapat ganon din po tayo. Na ipagmamalaki tayo ng Lord. Hindi po sayang yung ginawa niya tayong tanging yaman, tanging pag-aari. Tapos hindi naman po tayo susunod sa Lord. Diba? Nakakahiya naman po yun. Kaya ayun po yung tandaan natin. We are treasured possession.